Okay, dumako na tayo dito kay Omar Duterte, anak ni Pulong. Omar Vincent Duterte, parang nagalit po. Kasi nakaraan, nilakalagay lang daw po barangay chairman. Di ba? Nakaraan po, nakalagay lang barangay chairman. Aba, pinuno nila ngayon ang qualification. Putek, punong-puno po ngayon yung qualification. Kasi nga, masyado daw natin minata. Nilagay lang daw nila barangay chairman. Oh, ngayon, hindi daw barangay chairman lang. Naglagay sila ng mga qualification o background ni ano tawag dito? Ni Omar Duterte. At nakakagulat po ang mga qualification pala nito ni Omar. Talagang magtataka ka, basahin natin. Ito na po ang qualification ni Omar Duterte na tumatakbo ng congressman. Baka ito gawin nito, 60 billion na naman to. Okay, ito. Pakinggan nyo na ha. Ang ito na po ang kanyang background. Socio-cultural activities. Aba, ayop. Intercluster basketball tournament. Oh, lupit! Ang lupit! Ang lupit! Wow, basketball tournament pala eh. Ito pa, rugby football tournament. Wow! Galing! Lakas, men! Lakas! Ito pa, foam party. Wow! Oh! Let's party! Mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mukha kayong tanga at gago. Oy! Beer Cup, thank you Beer Cup. Beer Cup, pa-shoutout naman. Beer Cup, salamat pare. Foam party! Omar ha? Omar! Omar! Hindi Whitebird ang ina-applyan mo ha? Congressman. Ha? Omar, gumising ka ha? Hindi Machete Club ang ina-applyan mo. Hindi Machete Club. Ha? Congressman. Intercluster Amazing Race. Uy, ayop, Amazing Race ha. Extemporaneous Speech Competition. Intercluster Quiz B. Ayop, Quiz B. High school yarn. Intercaster Men's Volleyball League. Wow, volleyball! Nakakatulong sa bayan. Ang galing pala mag-volleyball. Reorganization of PIAP. Survival Camp Leadership Training. Linggo ng Kabataan. Children's Congress. Pass a resolution for young people for child protection. Materials of Synod. Putik na qualification to. Pampatawa to eh. Ace, eto pati ito nilagay. SK Year-End Gathering and Thanksgiving Party. Anak ng weteng, mahilig to sa party ah. Kaya ganyan yung katawan siguro neto. Mahilig pumarty. O ngayon na naman pati itong SK Year-End Party nilagay. Anong ganito? Ano ba tutulong sa taong bayan yan, oy? Omar. Presidente ka ba ng catering?
ang wedding naman mga tiga Davao, buboto nyo ba to? Presidente ng catering to eh. Hoy, Tamulmul Vlog 0405. Ay, mag-subscribe kayo dyan. Si Papa Mel pala yan. Papa Mel, shoutout. Love you, love you, love you. Ayan oh. SK Council with Cap Omar Duterte MLBB. Utik talaga oh. Lovely Dominguez, thank you po. Ano ba nangyayari dito? Ayan, meron pa pamaskong handog 2024. Putik na yan oh. Eto na naman oh. Pagkain na naman kaya pala mataba to eh. Food and work program. Putik na yung Omaroo. Sa kalam, ang puon nilang magkadaya, pero silang diablo, silang masama. Mga kulto ito na walang hiya, huwag tularan o galing, diablo yan. DDS, utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga. Putik, ano ba naman mga background to? Ano ba naman mga background to? Pinagloloko nyo na yung Dabawenyo. Anak ni Pulong, ano ka ba? May itsura mo oh. At hindi mo nilalagay dyan yung 160 branches, 7-Eleven. Yan ang ilagay mo. Tol, kala ko nga si X-Crew to eh. Kala ko eh, si X-Crew to eh. Banat boy, mag-subscribe kayo dyan. Diba? Ilang beses na kitang iniwanan sinta, pero bumabalik pa rin sa'yo sa malaga. Kahit wala ka na sa piling ko, o baby girl, ikaw pa rin ang buhay ko. Ina mo, kahit X-Crew, man. O, tikira mo naman, oh. Nilagay puro party, foam party, gathering party, catering kay, no? Mahilig ka sa catering, Omar, ha? Tigil-tigilan mo yan. Ano ba yan? Isa na naman to magnanakaw sa ano? Sa Congress. Waiting talaga, oo. Ak na waiting talaga buhay natin na to. Naalarma sila sa walang qualification, barangay chairman lang. Ngayon tinadtad naman kaso nilagyan, puro party. Waiting talagang buhay to. Oh! Oh! Dapat nilagay mo dyan, catering. Major in drive-thru. Oh. Cum laude in crispy pata. Yun ang makatotohanan, Omar eh. Diba? Yun ang makatotohanan. Diba? Slurpee Manufacturer. 116 7-Eleven mo, lagay mo. Slurpee Manufacturer. Oh. Oh. Lagay mo. Part owner ng Siopaw ng Pilipinas. Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mukha... Grabe. Samantalang yung kalaban niya, Legislador, siya, mukhang tumador eh. Grabe, no? Dumako na tayo dito. Dumako na tayo dito. Ito na. Sabi ni Pebbles, kanino ba itong nasa BGC McKinley? Pwede kayo mag-inquire para malaman ninyo kung kaninong ba ito.
binibenta na ng 178 million para may pang monthly kay Capman. Hey! 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 Wala nang pang monthly. Kailangan nang i-dispose. Ayan, ang bahay sa BGC. Wow, dalawa pa. Magka-duplex. Mahirap lang si tatay. Pero may bahay sa BGC. Magkano po ba ang bahay sa BGC? Ang bahay po sa BGC, wala pa po yung structure, lupa pa lang, ay tumataginting lang naman. Kung bibili ka ay 300 to 500 per square meter ang lote. Oh yeah! Lote pa lang yun. Ha? Lote pa lang. Ang lote ay 300 to 500,000 per square meter. Ay kung may 100 square meter ka, magkano na yon? 30 million, I think. Mahina ako sa math, I think. Diba? Oh. Ngayon, eto po, binibenta na. 178 million. Aba, nauubos na ang pera. Nauubos na. Hindi ko kayang bilhin to, Jason. Anak na weteng ka. Ayan po. At ayan nga po ang ayan po ay mga tinatago-tagong ari-arian ng mga Duterte. Kasi po, ang mga Duterte po, hindi po nagbibigay ng SALN. Sila ang nasusunod, binibaby ng ombudsman. Diba? Kaya po, ayan, kung gusto po may bumili dyan, Duterte's House in BGC, men. Ang mahal nito, men. Walang pamasahe. Oo, totoo. Tama yung wet wax, yung mga babae, mga halaman dito, mamahal din po mga halaman. Tsaka sa BGC, putik, ang mahal talaga dyan. Kondo pa lang pag nag-rent ka dyan, meron nga dyan, almost tumataginting 500,000 monthly na rent pa lang ng bahay. Ganun kaya gaganda ng bahay dyan. At saka tandaan po natin pag business district, especially BGC, Makati, putik, magkano mga lote at bahay dyan. Yun po ang mahirap na mga Duterte, may bahay sa BGC. Kaya pansin nyo po, pag si Duterte nasa Manila, laging nasa BGC yan. Sa BGC. Nasa BGC po. Nasa BGC po yan. Kasi kung mag-google ka, tingnan mo laging pag dumaluwas si Duterte, dyan siya tumutuloy sa BGC. Tapos i-deny nila, Duterte in BGC. Madalas siya nasa BGC, alam ko eh. Nasa BGC yan. May mga video ko dati yan eh. Nasa BGC siya nung... Kailan ba yun nasa BGC siya? Yung nag-press conference siya. 3 beses na yun nasa BGC. Si Digong. Grabe, mga DDS, no? Wala nang pera. Wala nang pera. Diba? Grabe, totoo yan, Lisela. May boss ako dati yan. Ang parking po, 1 million. Totoo yan. Ang parking pa lang dyan, 1 million. Totoo yan kasi ako nagbayad sa boss ko nun eh. Pag inutusan ako, may bahay siya dyan. Yung condo, 7 million. Tama yung silisel. 7 million. Pero pag bahay po ang usapan, na lumalagpas ka na ng 100 to 200 square meter lot area, putek, grabe na presyo niyan.
Tama, Malin. Tama yan. BGC, Bongo Compound. Tama yan. Akala ko ba, ubus na kagad yung pera nyo? Hindi pa nagsisimula yung uwiring, nagbebenta ng mga Duterte? Ba't ganon? Tandaan po natin ito pong ginagawa ng mga Duterte ay talagang gustong-gusto na po talaga nila na etong nangyayari po ngayon, porsigido sila. Lalo na ngayon, napabagsakin si BBM. Kasi pag napabagsak po si BBM, makakamenos sila. Hindi po mauubos ang pera nila. Unang-una, si Sara mauupo. At pag nag-upo si Sara, syempre, automatiko yan, pababalakin niya yung tatay niya. Automatiko yan, hindi na matatakot si Bato at si Bongo. Automatiko yan, hindi na sila magbebenta ng mga ari-arian. Yung mga ninakaw nila, okay na, hindi magagalaw. Si Pulong Duterte, hindi nakakausapin yung mga iba't ibang sindikato. Ayan po ang katotohanan dyan. Kaya, agresibo sila. Ngayon po, habang tumatagal po ang panahon, pasakit ng pasakit to. Pasakit ng pasakit dito po sa ng mga Duterte. Bakit masakit, Nyolo? Kasi po, ubus ang pera nila. Tandaan po natin hindi lang po tayo ICC. Hindi lang po tayo nasa ICC ngayon. Meron tayong impeachment. Magkano ang ginagastos ni Sara ngayon? Sa kanya palang personal na problema. Hindi nyo naiisip yon? Magkano ang monthly ng mga abogado ni Sara ngayon? Ang abogado ni Sara, sabi mo ng 100,000 monthly. Compose yan ng team. Pag impeachment ka, magkano yan? Sabi mo ng 10 sila. 100,000 times 10 mo. Magkano na yun? Di ba? Mababa na yan ba? 100,000 na lang 1 million. May 1 million kang ginagastos monthly. Mga dekalibre yung kukunin ni Sara, magkakano yan? Hindi naman papayag yung iba dyan. Sabi mo na estimated natin 2 million monthly. Sipin mo yun? Mahirap si Sara? Kung mahirap si Sara, paano niya magagampanan yan? Million monthly din. Million monthly sa impeachment niya at 3 digits na milyon. 200 million sa tatay niya. Saan nila kinukuha yan? Mahina, di ba? Mahal lang, totoo yan, Sir Chris Angel. Kundi di Campanilla yan. Sabihin mo ng monthly niya 1 million. Package na. Isa pa lang yon. Di Campanilla Ang di Campanilla nagre-range yan 5 million to 1 million monthly. Di Campanilla yan. Talagang ipapanalo ka yan. Talagang magsisinungaling para sa'yo yan. Sa'yo mo ng 1 million. Yung 5, Pero mo, saan nila kinukuha yung pera na yan? Saan nila kinukuha? Tanungin nyo ang sarili nyo. Kung ang Duterte pinapalabas sa mga DDS na lugar na mahirap, saan naman nila kinukuha yung pera na yan? Kaya tama yung sinabi ni Trillanes Di ba? Maraming nakurakot, maraming nakamtan sa droga, maraming nakamtan sa Parmali, maraming nakamtan kay Michael Yang yan. Ikaw ba ipopromote mo si Michael Yang na ang pinakahari ng sindikato ng wala kang pakinabang? Si Samuel Uy, di ba sinasabi 45-55 million sila monthly? Magkano ang pera ng mga Duterte? Kung mahirap ang mga Duterte, ganyan ba kaluwo si Kitty Duterte? Tanga ka? Ganun ba kaluwo yung mga apo ni Duterte? Tanga ka? Ganyan ba manginginig ang panganibaste? Wala pa tayo sa iba't ibang usapan. Pag-usapan lang natin yung abogado. Paano nila nakukuha yon?
Dahil yun talagang kinakailangan nila ngayon. Sa sobrang daming demanda nila, sa sobrang daming court cases nila, kailangan nila dyan abogado. And when it comes to abogado, hindi ka tatanggap dyan ng 100,000 lang, simple-simple ka. Oh. Oh, kaya ngayon, kung ikaw isa kang Pilipino, naniniwala kang mahirap ang Duterte, isa kang tanga talaga simula nung pinanganak ka. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos.